Sa bawat liko ng daan, kwento ang kasama. Amahong Jazz TV, biyahe na kabukiran ng bida. Motor ang sakay, araw ang gabay. Bawat kilometro, pangarap ang kaakbay. Bundok at bukirin, dagat at bayan. Sa simpleng daan, tunay na saya ang dahilan. Hindi lang tanawin ang dala ng kamera, kundi kwento ng tao, buhay na payak pero totoo. Sa alikabok ng kalsada at hangin ng umaga, dito mo mararamdaman ng tibok ng kabukiran talaga. Sa bawat biyahe, may aral na hatid. Hindi kailangang magarbo, basta totoo at sulit. Amahong Jazz TV, tara na't bumiyahe. Motovlog at travel vlog, kwento'y may kaluluwa. Lagi sa kalsada man o kabukiran ng daan. Amahong Jazz TV, tunay ang karanasan. Palabas na tayo ng bypass. Maharlika Highway ulit. Pagpakaliwa dyan, papunta ka ng Lopez proper. Tagal na nitong viaduct na to hanggang ngayon. Hindi pa rin natapos-tapos. Sus, ginoo ko. Ano, guys, dito na yung arko ng Calawag. Ayan, oh, kita nyo na. Welcome to Calawag. Natakpan ng, ng truck. Welcome to Calawag. Grabing kalsada sa Calawag, mga kabukid. Isa pa to. Kalsada rito. Sino bang mga politiko rito? Shout out sa inyo. Sana mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Oo, wala akong sinabi masama, ha. Sabi ko, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Amahong Jazz TV, kwento ng kalsada. Motovlog at travel vlog, buhay ang bawat eksena. Hindi lang biyahe, kundi damdamin, kabukid ang tema. Totoo ang tinig. Amahong Jazz TV, Kabukid, simpleng biyahe. Totoong kwento. Calawag na, mga kabukid. Alas 3 na. Oo. Calawag pa lang tayo. Umaambon na, mga kabukid. Umaambon na. Mamaya na ulit. Pag hindi ako nakapag-update sa inyo, mga kabukid, ibig sabihin, malakas ang ulan. Dito na tayo, guys. Santa Elena. Di ko na videohan yung arko ng Welcome to Bicolandia, eh. Kasi umaambon kanina, eh. Ngayon, nawala na naman. Kaya di ko na videohan. Alas 3:30. Biro mo yan. Alas 3:30. Ang tagal ng biyahe. Samantalang alas 3:30 kami ni Commander, nandun na kami sa Limanan. Grabe yun. Ngayon, wala. Dito pa lang. Santa Elena. 324, Matnog. Santa Elena. Hindi na komento doon, guys. Diretso na tayo. Para kahit papano makalapit-lapit ng konti. Konti lang naman. Dahan lang. Basta wag lang umulan talaga. Yun lang naman ang natin. Wag lang lumakas yung ulan. Ambon-ambon, okay lang. Kasi hassle na masyado. Ang dami kong hinto-hinto, mga kabukid. Wala, sit up camera, tanggal camera.
tanggal sapatos. Alas 3:30, tama-tama na dito tayo sa eksakto sa Tabugon. Kung medyo matulin-tulin ang takbo, maganda ang kalsada dito mga kabukid. Mga 2 oras sipukot. Kung maganda ang takbo, maganda ang pacing natin. Wala minsan katulad yan, tamong lubak. Sauce, kinuha ko. Parang minasahe yung likod ko. Tumatalbog-talbog yung, hindi ako makasandal Tumatalbog yung nasa likod ko, yung sinasandalan ko. Kala ko mas maganda yung bumiyahe ng ganyan. May sandalan. Okay naman kung makinis yung kalsada. Pero kung katulad dito sa Pilipinas, na parang yung kalsada sa Pilipinas mga kabukid, parang batok ng buhaya. Alam mo yung buhaya? Yung marami sa aray, tamo na. Marami sa Congress tsaka sa Senado. Yan. Parang batok ng buhaya. Nakakita naman siguro kayo ng batok ng buhaya Hindi pa ako nakahawak nun, pero nakakita na ako. Kita ko naman, daming lubak, parang puro lubak. Ito yon. So sabi ni, The Good One, JBRC to. Lahat naman tayo dito. Walang perpekto, lahat makasalanan. Pero grabe naman yung ginawa nyo. Sobra-sobra naman. Tama naman din naman yan talaga. Meron kasing sugapa na masyado Hindi man magtira para sa bayan. Biro mo. Isipin mo, napakayaman pala ng Pilipinas. Welcome guys, welcome to Tagkawayan, Quezon. Back to Quezon na naman tayo. Doon na tayo galing sa Welcome Bicolandia. Tapos dating dito, Quezon na naman. Dati kasi mga kabukid, wala pa to Wala tong kalsada na to. Kaya pagpasok mo doon sa arko na yun, Welcome Bicolandia, dire-diretso na yun. Papunta ang Camarines Norte, Dait. Yan, pumunta roon. Tapos Calaunan, ginawa to. Ayun na. Hindi na mailipat yung arko ng ng Bicolandia. Kasi nandun na Welcome Bicolandia yun, pagka dire-diretso ka. Papuntang Dait ang daan mo. Nalibang ako sa pagmamaneho mo mga kabukid. Hindi ko napansin 2 bars na lang pala yung gasolina ko. Dito ako sa bundok. Pero baka meron ng sa may sentro ng Tagkawayan. Wala, grabe ang kalsada rito. Kaya pala Tagkawayan ang tawag dito Tagkawayan. Welcome Del Gallego, Camarines Norte. Alas 4:30. Hapon na tayo makarating, gabi na. Katulog tayo sa Bila-Bila. Ala na. Pero kailangan talaga natin matulog mga kabukid kasi motor lang itong dala natin Mahirap pag ginaantok. Okay sana kung naka 4 wheels ka. Ayan. Medyo kayang labanan ng antok. Sa motor, mahirap. Pag ginaantok ka. Kaya bahala na mamaya kung saan abutin mga kabukid. Maliwanag pa naman. Sabi ko nga, kaya nga ni Ian Howe Bicol, bike lang. Kaya nga ni Mark Arthur. 1 shot Bicol. Tapos balikan pa. Bali, 2 shot yun. 1 shot Papunta, 1 shot pabalik. 2 shots. Galing talaga ni Mark Arthur. Si Mark Arthur mga kabukid, cyclist. Hindi siya professional, parang lang. Parang exercise lang daw sa kanya yan. Parang sila ni Ian Howe. Para pag pa lang, technique pala yan mga kabukid. Pagka nagbabay ka ng ganyan, mga long ride, mga 1 shot, apare, 1 shot. Kasi ganun ang ginagawa nila Huwag mo palang isipin yung kabuuan muna. Bayan-bayan ka muna para hindi ka mapagod ka iisip. Kunyari, Tagkawayan, sunod, Ragay, ilang kilometer, palagay mo na, kasi hindi natin kabisado, palagay mo na, 40 kilometers yan.
Huwag mo nang isipin yung sobra doon. Ang isipin mo muna, 40 kilometers muna, sunod na bayan. Parang hati-hatiin mo siya. Kunyari, ang ano mo, biyahe mo Bicol, hati-hatiin mo siya ng 4 o kaya 5. O, kaya 500 kilometers. O, 100 muna. Tapos ang 100, 100 ulit. Ay, 100, matatapos din yun. Pagdating ng 100, water break. Anong ginagawa nila eh. Tapos, hataw, 100 ulit. Then 100, water break ulit. Ganon yun. Tayo sa Ragay, mga kabukid. Ragay. Hindi ko alam kung dito na ba ako maghanap ng matulugan. O ituloy-tuloy ko pa si Pokot. Bahala na. Tagal ng biyahe ko ngayon. Grabe. Tagtag na grabe ang kalsada. Tapos pahinto-hinto pa. Set up ng camera. Palit ng battery. Ay wala. Talagang doon ako nagtagal. Ganun talaga. Okay, sabi ko nga hindi naman to. Pabilisan. Hindi naman karera. Dito na tayo sa Lupi. Camarines Norte. Lupi na tayo mga kabukid. Lupi na. Pagkatapos ng Lupi, si Pukot ata eh. Alam ko si Pukot na eh. Ambon mga kabukid. Mga kabukid, umaambon dito sa Lupi. Oh, ambon pero di mahina pa naman. Kaya pa yan mga kabukid. Manageable pa. Mula sa maliit na baryo hanggang malayong lugar, bawat stop may kwento, bawat tao may aral. Kape sa umaga, usap sa hapon, simpleng sandali, nagiging alaala ngayon. Camera on, helmet on, tuloy ang lakbay. Hindi lang content kundi buhay ang sakay. Sa bawat liko ng manibela at bawat tanawin, kabukiran ang puso, di kailanman lilimutin. Kung saan man dalhin ng gulong at panahon, uwi pa rin ang puso sa pinanggalingan. Amahong Jazz TV, kwento ng kalsada, motovlog at travel vlog, buhay ang bawat eksena. Hindi lang biyahe, kundi damdamin, kabukid ang tema, totoo ang tinig. Amahong Jazz TV, kabukid simpleng biyahe, totoong kwento. Good morning mga kabukid. Time check, alas 3:35, 3:35 AM. Alas 4 alarm ng relo ko. Alaw na media, di na ako makatulog. Nag-hit na ganda na ako. Alis na tayo. Dandaan lang. Salamat. So mga kabukid, ito na yung crossing si Pukot. Yung kaliwa papuntang Dait. Dito tayo, kanan tayo. Tamatnog. Ayan o. Pero wala pa kayo makita mga kabukid. Dilim. Ito yung crossing. Ayan, to Dait, to Naga. Grabe kalsada rito mga kabukid. Libmanan na tayo mga kabukid. Umalis tayo doon, 3:40 ata yan. 3:50 to na. Libmanan. Dami rin palang ginagawang kalsada. Traffic mga kabukid. Madaling araw.
ano, ginagawa yung kalsada dito. Kaya salitan. Kaya mga kabukid, papuntang Naga na to. Ay, malayo pa. Pamplona pala muna. San Fernando. Di na ako nag-uwis kasi kung nag-uwis ako mga kabukid, dito ako ituro sa shortcut, bypass road, papunta na Abua. Ganon din eh. Eh di dito na ako dire-diretso na. Madaling araw pa naman. Wala pa naman masyadong sasakyan. Yun, good morning. Time check, 4:35 mga kabukid. Nandito na tayo sa Robinson Naga. Diversion road tayo. Piyo lang yan eh. Dami naman tao. Ay, dami tao. Marami naman dumadaan mga kabukid. Marami rin nakaparking dito. Marami nakaparada. Siguro nagpapahinga to mga to. Dito na inabot ng antok. Ganun ang maganda. Ganun dapat. Pag inaantok, pahinga na. Mula doon sa tinulugan ko kayo na si Pukot, 3:30. Andito ako 4:30 sa Naga. 4:37. Isang oras din. Dilim, di ako makapagpatakbo ng matulin mga kabukid dahil madilim eh. Baka mabulaga tayo sa lubak. Dito medyo maganda-ganda ng daan dito mga kabukid. Galing sa Naga papuntang Matnog. Ay, papuntang Source. Oh, papuntang Matnog na. Pero Daraga muna tayo. Naga, Daraga, tapos Matnog. Ay, Sorsogon, tapos Matnog. Gulo mga kabukid, ang gulo. Kanina kasi, kagabi mga kabukid, anong oras ako natulog? Mga alas. Kasi tumawag si Mrs. Mga alas 9 ata yun. Mga mag-alas 9, basta mga alas 9 yun mga kabukid. Nakatulog ako, tapos nagising ako ng mga alas 10 ata. Ay, alas 11. Alas 11:20, tapos tulog ulit ako. Nakaidlip naman ako. Nagising ulit ako ng mga mag-1:30. Papikit-pikit ako. Hindi ko na maano yung tulog. Hindi na ako makatulog. Ang ginawa ko, sabi ko magligpit na ako. Kasi iniisip ko talaga mga kabukid din, dami kong liligpitin eh, daming hirap kasi pag ikaw lang mag-isa talaga. Yun, hindi ako makatulog ng mga 1:30 na. Iniisip, sabi ko magligpit na ako. Ligpit ko na. 1:30. Tapos, ang tagal nga. Pagkatapos ko nagligpit, ligo. Mga alas 2, naghintay. 2:30, hintay mo na saglit kasi yung na-check-inan ko na hotel mga kabukid, may restaurant sila. Ngayon, doon may mga pasahero bus. Doon nag-stop over. Tama-tama na paglabas ko ng mga 2:30 lahat, nakaligpit na ako lahat. Sabi ko, inom na ako ng malamig na tubig. Ay, maligamgam na tubig. Hihingi na ako. Sus, paglabas ko, ang dami palang tao. May bus 2. Naghintay na naman ako ng mga ilang minuto. Hindi na ako nakikisabay. Yun, kaya yun. Nakainom ako mga alas 3. Tama-tama, pagkatapos, sibat na. Habang umiinom ako ng maligamgam na tubig, tinatali ko na yung mga gamit ko. Kaya 3:30 pagkatapos, sibat na. Umulan pa mga kabukid. Mabuti na lang, kahapon nagpalit na ako ng sapatos. Yung sapatos na pambasa. Ang ginawa ako, suot na lang ako ng kabuti. Kaya yun, ito, parang, kasi sa Manila pa lang, sa bahay pa lang, hindi na ako masyadong ganun siguro talaga mga kabukid pag nagkaedad na eh. Hirap na katulog ng masarap na tulog, bihira na lang. Kaya ito parang nahilo-hilo pa ako. Tandahan lang. Sabi nga nila mga kabukid, useless yung maraming pera na naman. Hindi naman useless. Ibig ko sabihin, mabili mo raw yung pinakamagandang kama sa buong mundo. Pinakamagandang kama na ha. Tapos makabili mo yung pinakamalamig na aircon.
Mabili mo yung pinakamasarap na o pinakamagandang unan. Mabili mo yung pinakamagandang kumot sa buong mundo mga kabukid. Pero tandaan mo, hindi mo mabibili ang napakasarap na tulog. Yun ang lesson daw doon mga kabukid. Nabasa ko lang naman yan. Itong ano kasi, yung mata ko kasi mahilig magbasa eh. Ang lesson doon, useless nga ang pera. Pagka ganun. May kama ka na nga, maganda, may aircon, may kumot, may unan. Di ka naman nakakatulog na maayos. Di ba? Useless yun. Parang yung isang tao, may iyak siya. Dahil sa tanang buhay niya, mula nung pinanganak siya, mga kabukid, hindi siya makasuot-suot ng sapatos. Ako, relate ako niyan mga kabukid, dahil nung nagbibinata ako, mula nung bata pa ako, hanggang sa magbibinata ako, nahilig na ako maglaro ng basketball. Meron akong liga na gustong salihan. Hindi ako makasali-sali dahil wala akong sapatos. Kaya hindi talaga ako hindi pa ako nakakatikim ng sapatos na medyo nakakasuot ng sapatos medyo maganda-ganda. Mula nung nag-aaral ako hanggang nag-high school ako, hanggang nag-college ako. Sa hirap nga ng buhay na yun mga kabukid. Pero okay lang naman yun. Ano ko na yun. Kaya itong kwento na to, nakaka-relate ako. Meron isang tao na iyak siya ng iyak pag nakita niya yung mga kaibigan niya na laging mayroong mga bagong sapatos. Ngayon, isang araw, naglalakad siya sa daan, may nakita siya, isang tao, gumagapang, hindi makalakad, putol ang paa. Naisip niya ngayon, kinikilabutan tuloy ako, kinikilabutan ako. Naisip niya ngayon mga kabukid na, maswerte pa pala ako. Okay na ako, Panginoon. Kahit di na ako makasuot ng magandang sapatos habang buhay, hanggang sa mamatay ako, okay na ako. Huwag lang ako maputulan ng paa. O, di ba? Napakagandang lesson nun mga kabukid. Anin mo nga naman yung katulad niyan, mapira ka. Ito na naman, katulad niyan, may isang taong mapira. Mayaman. Ganon din ang istorya eh. Mayaman siya. May pabrika siya ng ice cream. Ngayon, sa tuwing may bibili na mga bata na ice cream, sarap na sarap siyang tingnan yung mga bata na kumakain ng ice cream. Gustong gusto niyang kumain ng ice cream, hindi niya magawa mga kabukid. Kahit siya na ang may pabrika. Alam niyo kung bakit? May diabetes siya. Bawal na bawal sa kanya, sinagbawal ng doktor na huwag kumain ng yun, ganun yun. Hindi lahat bibigay siya ng Diyos. Kaya lesson learned doon mga kabukid. Kung anong meron tayo, masaya na tayo. Diba? Yun. Daan ko na lang sa kwento to mga kabukid kasi inaantok na ako. Mamaya pa ako magkape. Yun, ganun. Share ko lang mga kabukid. Minsan kasi yung mga kwento din ng natin, kapwa natin, isa yan sa mga pinakamatibay na kapupulutan ng aral mga kabukid. Tumingin lang tayo sa paligid natin. Problemado ka ngayon? Dasal ka. Meron kang gustong hingin sa Diyos, hingin mo sa Kanya. Hindi yan agad-agad ibibigay sa iyo mga kabukid. Dahil alam ng Diyos, ang plano niya, kung kailan niya ipagkaloob sa iyo yung hiningi mo, o dapat niya bang ibigay sa iyo yung hiningi mo. Kasi alam ng Diyos eh, baka sabihin ng Diyos, pag ibigay ko sa Kanya to, yung hiningi niya, yayabang to eh. Nakikita ng Diyos ang puso natin mga kabukid. Yayabang to. Parang di na nakakakilala ng kapitbahay to pagka ibigay natin sa Kanya. Kaya kahit anong dasal mo mga kabukid, kung hindi talaga kung ibibigay ng Diyos sa'yo na alam niya ikakasama mo, hindi niya ibibigay sa'yo yan. Pero mayroong ibang bagay. May ibang bagay na sa ibang paraan niya sa'yo yung kasiyahan mo. Ganon ang Diyos mga kabukid. Dasal lang. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa mga pinaranas niya sa akin. Sino ba naman mag-aakala mga kabukid noong ang isang maliit na bata, pag sinasama ng mama niya, papa niya, sumasakay sa bus, laging nasa gilid, lagi ng bintana, gustong lagi sa gilid, tinitingnan yung mga lugar, nangangarap, kailan ko kaya mapuntahan ulit tong lugar na to, na ako na mismo nagmamaniho. Diba mga kabukid? Napaka-bless ng buhay. Sige mga kabukid, mamaya na. Dilim pa na na ako, parang nagsisinti na naman ako mga kabukid. Okay, update ko kayo mamaya.
Ito na tayo mga kabukid, papasok na tayo ng Pili. Pili Camarines Sur. Medyo maganda-ganda pa ngayon dumaan dito sa mga bayan-bayan mga kabukid. Kasi hindi pa masyadong traffic. Although marami nang namamalingki siguro ganitong oras, pero talagang iba yung oras ng dadaan mo ng medyo maliwanag na. Hataw ko na ito mga kabukid. Nabwa mga kabukid, nabwa. Ito. Nabwa. Dilim pang kalsada mga kabukid. Dito tayo sa Nabwa ngayon, nagkape. Yan yung motor natin, oh. Dito tayo kay nanay, nagtambay dito. Tabing kalsada lang to. Nakakaputi pa ako dahil yung ulan pa bugso-bugso eh. Sabi meron daw low pressure eh. Sana wag muna ngayon, patawirin muna ako. Kasi pag may low pressure na, wala na. Stranded na tayo sa matnog nito. Pero sabi ni nanay, wala pa naman daw. Wala pa, low pressure pa, di pa dumating. Sana wag nang dumating. Pagod mga kabukid. Pick upin mo na, maya-maya konti. Kanina tuloy na dapat nga ganitong oras pa ako aalis doon sa pinagtulugan ko, kaso lang di na talaga ako makatulog. Ngayon tuloy dito sa parang naiilo na ako. Antok na ako. Makarating lang ako ng matnog, okay na. Sige, mamaya naman mga kabukid. Palis na tayo mga kabukid. Palis tayo sa kapihan natin dito sa katabing kalsada lang. Dandahan na tayo habang wala pang ulan. Let's go! Medyo lumaliwanag ng konti yung ko makakabukid. Kanina nahihilo na talaga ako. Parang nalulula na ako mga kabukid. Sana makarating tayo ng matnog na maayos. Tsaka maaga pa para makatawid. Sabi nga ni nanay, may low pressure daw eh. Pagas na tayo mamaya. Medyo maliwanag na mga kabukid. Ang lakas ng hangin. Pinapunta ako ng hangin sa gilid oh. Dapat nasa gitna ako eh. Oh, gigitna tayo. Ayan oh. Approaching na to ng mga kabukid, Daraga. Ah, hindi pa pala. Ano pa to? Kamalig. Tama, Kamalig Albay. Pakamalig pa tayo. Mga palayan pa yung gilid-gilid natin. Medyo maliwanag na ng konti mga kabukid. Parang gumanda-ganda yung pakiramdam ko mga kabukid nung tirada tayo ng isang basong kape. Purong-puro. Ang sarap ng lasa. Ganon siguro talaga mga kabukid. Pag nagkaedad ka na, sumasarap ang lasa ng kape kahit walang asukal. Purong kape lang. Pero yung mga binatilyo, mga bata-bata pa, painumin mo ng ganon. Pait! Wala tayo mga kabukid. Wala, okay na. Kumbaga parang yun na yung normal sa atin mga kabukid. Di pa ako nagtanggal ng kaputi mga kabukid kasi ang dilim pa ng langit. Pero hindi nyo pa naman mapansin dyan, pero madilim pa. Hindi madilim dahil madaling araw pa. Hindi, madilim dahil parang uulan pa. Ayan maambon na naman Maliwanag na mga kabukid. Kaso lang pabugso-bugso yung sabagay mahina lang. Mamaya ambon, ngayon wala. Ito na, ambon na naman Kamera natin baka mabasa. Minsan na kayo mga kabukid Ayan Liwanag na. Medyo makakadiskarte na tayo sa daan. Kasi makikita na natin. Visible na yung kalsada. Kanina sa mga kabukid, limited yung natin. Kung ano lang inabot ng ilaw natin. Hanggang doon lang yung nakikita. Sobrang dilim pa. Yung helmet ko pa, mali yung nilagay ko na Di ko alam kung paano ilagay kasi yung ano ba yun? Ano ba tawag doon? Dinikit ko, parang lumabo lalo. Anak ng pusa, kaya pag umaambon, nahirapan ako magmaneho dahil ang sakit sa mukha. Di ko maibaba, di ko naman makita yung kalsada. Papapalitan ko nga ito. Parang pangit ang lagay ko. Bumili ako ng anti-fog
tsaka yung anti-rain. Nailagay ko yung anti-rain, di ko alam kung tama yung pagkalagay ko. Lumabo eh. Grabe yung hangin mga kabukid. Narinig nyo ba yan? Ewan ko kung marinig dyan sa audio. Grabe yung lakas ng hangin. Sakit sa mata. Ilagay ko na naman yung camera mga kabukid. Nagpagas naman ako. Tama-tama. Hinto. Ilagay ko na. Tinanggal ko kasi kanina. Kaya dito natagalan eh. Kabit. Tanggal. Kabit. Pagka umaambon. Kabit. Ay pagka umaambon. Lumakas yung ulan. Tanggal. Pag wala na. Kabit. Ganun talaga mga kabukid. Tsaga-tsaga lang. Makakuha lang tayo ng magandang video na gagawin nating memories, alaala ng mga lumipas. Ano yun parang drama yun Tawag mga kabukid sa Bisaya pa, handumanan sausa kabiyahe, hindi sausa kaawit. Ambon na naman mga kabukid, anak ng teteng. Ambon na naman tapos uminit. Hindi ko natanggalin. Tuloy-tuloy. Sabi nga sa mga kabukid, kini ang akong suliran sa paghimugso natin ng kalibutan, sa pagkahimugso natin ng kalibutan, gipangalahan na tadaan ug mga suliran. Ayan parang si Tiban mga kabukid. Kung ano-ano na sinasabi ko sa inyo mga kabukid, naantok na naman kasi ako eh. Alas 8 na Ayaw ko naman muna magkape na, baka masubrahan naman ako. Ihi ako ng ihi kanina pa eh. Maganda ang kape pagka isa o dalawa sa isang araw. 2 baso. The best magkape sa umaga, 9 to 11. Tapos sa hapon naman, 1 to 3. Yun ang pinaka the best. Take note mga kabukid, kape lang kapeng puro. Hindi 3 in 1. Oy, yay, sayang. Pulutin mo. Laglag yung niya mga kabukid, tinapay. Sayang, buti hindi ko nasagasaan yung isang supot. Naiwasan ko. Kaya sorry dun sa truck na nasa likod ko. Biglang sabagay nakita mo naman yun. Pasensya na nabigla lang din tayo Di ba mga kabukid? Pero mabagal din naman yung takbo niya. Nakita ko naman sa mirror. Kini mao ang akong suliran sa paghimugso natin ng kalibutan, gipangaluhan na tadaan sa isang problema. Ginagawa na naman yung kalsada dito sa sa papuntang Sorsogon kunting lang, gawa kagad sila. Ang ganda. Shout out talaga. Shout out sa mga politikong humawak dito sa Sorsogon, papuntang Matnog. Shout out sa inyo. Sana dadami palahin nyo. Yung mga politikong humawak ng Quezon Province, mula Pagbilao, Bumaka, Timunan, Ragay, sana masama man magsalita pero ayaw ko na lang banggitin. Kasama sana kayo sa wish ni Cara David. Yun na lang. Kung sino nakakalam ng wish ni Cara David, sana kasama kayo. Sa mga biyahero siguro nakaka-relate kayo. Subukan yung dumaan ng ang Quezon Province mula Pagbilao hanggang Sipukot. Yan. Mula pa nga Atimunan pa pala Subukan yung dumaan. Mararamdaman nyo yung nararamdaman ko ngayon. Anak ng titing. Naturingan pa ang Pan-Philippine Highway, Maharlika Pan-Philippine Highway. Yan yung Asia Highway. It's na yun sa mga mga kabukid, sa mga muhon. Kaya namin nakita kayong Asian Highway yan. Kumbaga yan ang pinakagulugod ng sa lahat ng kalsada. Yan ang pinakagulugod. Ngayon, babaldahin mo yung gulugod. Wala talaga. Dito may sira rin naman, pero konti lang. Pero hindi talaga tulad doon. Inakayos na dito kaagad Sana talaga kayo, mga politiko dyan, sana kayong tamaan ng kidlat sana. Huwag sana kayong tamaan ng kidlat sana.
Tulad yan, mga kabukid, oh. Luwag. Oh, ano ka talaga, matukso ka eh. Op, pedestrian. Padaan mo si nanay. Pasok na tayo ng ano mga kabukid. Approaching na tayo ng Castilla. Katulad nito mga kabukid, ang luwag ng kalsada, matutokso ka talaga. Tutokso ka talagang magpatakbo ng ano eh. Dito ako dati nung kami ni Mrs. dalawa eh. Mula Matnog nga hanggang papuntang ano, ay mula Source Naga hanggang papuntang Matnog. 100, 104, 80, 90. Wala, luwag ng kalsada eh. Tanggal na ako ng kapote, dumilim na naman yung langit mga kabukid. Atay tayo dyan. Ayaw ko na magkapote, bahala na. Diretso na to. Kung talagang lalakas, silong na lang ako. Okay mga kabukid, update ko kayo. Amahong Jazz TV, kwento ng kalsada, motovlog at travel vlog, buhay ang bawat eksena, hindi lang biyahe, kundi damdamin, kabukid ang tema. Totoo ang tinig. Amahong Jazz TV, Kabukid simpleng biyahe. Totoong kwento.